Mabuhay mga pag-asa ng bayan! This is Vanessa's Vlog at ngayong ikalimang linggo ng aking pagtuturo, masaya akong ibabahagi ang naging karanasan namin sa paglalakbay ng isang klasikong anyo ng panitikan, ang Zarzuela, partikular na ang akdang Walang Sugat ni Severino Reyes. Ang linggong ito ay isang puno ng pag-aaral, puno ng pagkamalikhain at interaksyon ng mga mag-aaral. Tara, samahan ninyo ako sa naging daloy ng aming klase. Sa pagtatalakay, gumamit ako ng estratehiyang DRTA o Direct Reading Thinking Activity na kung saan hinahati ko ang mga bahagi ng kwento at nagbigay ng mga gabay na tanong. Paraan ito upang malaman ko kung naunawaan lang ba ng mga mag-aaral ang tekstong kanilang binabasa. Sa ikatatlong araw, nagkaroon kami ng group activity na pinamagatang "Huwag mong hawakan ang tunay na kulay." Sa ganitong paraan, hindi lamang naipamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa nilalaman ng akda, kundi sila pa ay nag-enjoy at naipamalas din ang teamwork at pagkamalikhain. Sa huling araw ng linggo, nagsagawa ako ng summative test. Layunin na ito na malaman kung gaano kalalim ang pagkaunawa ng mga mag-aaral sa paksang tinalakay sa pananakop ng Estados Unidos, Zarzuela, mga elemento ng Zarzuela at ang halimbawa ng Zarzuela na walang sugat. Ang linggo nito ay malino na nagpapakita sa ugnayan ng PPST o Philippine Professional Standards for Teachers. Una ay ang Strand 1.1. Naipakita ko ang masusing pag-unawa sa nilalaman ng Zarzuela at kung paano ito mailalapat sa karanasan ng mga mag-aaral. Pangalawa, 1.4 o Promoting Literacy and Numeracy sa pamamagitan ng estratehiyang DRTA o Direct Reading Thinking Activity na promote ko ang reading comprehension at critical thinking skills ng mga estudyante. Pangatlo ay Strand 2.4 o Classroom Management. Sa pamamagitan ng group activities, naayos ko mabuti ang daloy ng aktibidad at upang maging organisado at masagla ang interaksyon ng lahat. Strand 2.4 o Support for Learning Participation. Tinayak ko na ang bawat mag-aaral ay mayroong papel mula sa pagsagot ng mga gabay na tanong hanggang sa pagbabahagi ng kanilang karanasan na mayroong kaugnayan sa paksang tinalakay. Nakaka-inspire kung paano natuto ang bawat isa sa pamamagitan ng pagbabahagi, pag-unawa at pakikilahok. Hanggang sa muli, mabuhay ang pag-asa ng bayan.